Barangay Hinebra mga bro, may big man na daw na posibleng makuha at referee daw ang dahilan kaya natalo ang TNT. So nakabawi na nga ang SMB mga bro at nabago nila ang trend. Kahit lamang ang TNT sa first quarter, SMB pa rin ang nanalo sa dulo. Tambak kasi ng 16 points ang SMB pero noong second quarter mga bro, naidikit nga ng SMB ang talaan. Ganda nga ng pagkakahugot ni Coach Leo kay Chris Rosales. Ito nga ang isa sa nagpaiba ng momentum. Tapos yung Rodney Brunjal, buhis buhay din mga bro, nagtala nga ito ng double-double 17 points at 15 rebounds. Siya pa nga ang nanguna sa scoring ng SMB. Hindi mo talaga matatawaran ang sipag ng player na to. Nag-step up talaga siya dahil na lockdown nga ng depensa si Junmar Fajardo. Ito na din siguro ang pinakamagandang performance ni Rodney Brunjal sa kanyang PBA career. Nag-cramps na nga ito sa dulo dahil sa pagod. Pero may mga fans nga ang nagsasabi na kaya daw nanalo ang SMB ay dahil sa referee. Well, para sa akin mga bro, may mga bad goal talaga sa laban. Pero hindi naman one-sided dahil sa parehong koponan nga nangyayari. Hindi lang talaga napaghandaan ng TNT tropang 5G itong si Rodney Brunjal at Chris Rosales mga bro. Dahil nakafocus nga sila kay Junmar Fajardo. Sinayang kasi nila ang kanilang malaking lamang at hinayaang makabalik ang SMB, kaya wag nating isisi sa referee ang panalo ng SMB. Dahil nakita naman natin ang kanilang effort kung paano nila kinayod ang malaking lamang ng TNT. Puro pareklamo si Coach Chot Reyes. Sa kabilang banda naman mga bro, Barangay Hinebra may big man na daw na posibleng makuha. Ito nga Barangay Hinebra ay kulang sa front court mga bro. Sa mga contender na team, sila lang talaga yung walang solid na big man sa ilalim. Yung Magnolia Hotshots may James Lapot. Yung SMB may Junmar Fajardo, Mo Tautua at Rodney Brunjal. Yung Meralco naman may Brandon Bates at Cliff Hodge. At yung TNT may Brandon Ganiwelas Roser at Poy Eram. Kayang-kaya nga nilang makipagsabayan sa may mga malalaking import. Ang Barangay Hinebra kasi si Japit Aguilar lang ang kanilang big man at 4 din ang kanyang natural position. Napilitan lang talaga siyang mag-5 dahil no choice nga si Coach Timcon. Pero ayon nga sa source mga bro, posible nga daw nilang kunin si Joseph Taha. Dati na rin tong naglaro sa Barangay Hinebra at palipat-lipat ng koponan sa ating liga. Solid na big man din tong si Joseph Taha at kaya nga nitong bumantay ng malalaking import. Kailangan talaga ng Barangay Hinebra ang mga ganitong big man na handang makipagpalitan ng mukha sa ilalim. Undersize kasi ang kanilang mga big man at kayang-kaya lang kainin ng mga lokal sa depensa. Alam naman natin na si Justin Brownlee pa rin ang kanilang magiging import. Kaya no chance na malaking import ang kanilang kunin. Kaya lang parang di talaga trip ni Coach Timcon kumuha ng big man na walang shooting. Halos nga may mga tira beyond the arc ang kanilang mga big man. Si Japit lang ang wala, 'di ba? Kaya abangan na lang natin 'yan. Kayo mga bro, ano masasabi nyo tungkol dito?